May matitinding kaganapan sa politika. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng pamahalaan ng Israel at Hudikatura. Una, ipinasa ng koalisyon ang batas na nagbabawal sa pag-aresto ng mga ultra-orthodox na umiiwas sa sapilitang serbisyo militar. Ngunit pinatigil ng mataas na hukuman ang pagbabawal at may ilang politiko ng koalisyon na nanawagang huwag sundin ng pulisya ang hukuman. Sinabi ni Ministro ng Komunikasyon Shlomo Kari na walang legal na batayan ang ganitong aksyon ng hukuman. Si Aryeh Deri, ang tagapangulo ng partidong relihiyosong Shas, ay binatikos din ang hukuman. Sinabing ang mga mahistrado ay lasing daw sa kapangyarihan ng judicial activism. Paulit-ulit iginiit ng mga lider politikal ng Haredi na hindi dapat obligahin ang mga estudyante ng yeshiva na magsilbi sa hukbong sandatahan dahil nagdadala raw sila ng halaga sa bansa sa pag-aaral ng Torah. Lahat ng ito ay nangyayari kahit na sa pilitan ang serbisyo militar para sa mga kalalakihan sa edad na iyon at na ang mga reservist ay tinawag nitong mga nakaraang taon, sa ilang pagkakataon ay ilang beses at umaabot ng daan-daang araw. Kaya nga, talaga, para sa karagdadang pananaw, ikinagadalak kong tanggapin sa studio si Ari Tartarka, ang direktor para sa wikang Ingles ng Reboot Center at editor ng newsletter na It's Noon in Israel. Ari Tartarka, maraming salamat muli sa iyong pagdalo dito. Napakatindi ng galit sa isyong ito. Nagtatanong kung kailan magdedesisyon ang mataas na hukuman habang binabatikos ito ng mga pinuno ng koalisyon at hinihintay ng publiko ang sagot ukol sa kanilang kaligtasan. Dumarami ang mga reservistang bumabalik para protektahan ang bansa. Paano nakakatulong ito kay Benjamin Netanyahu? Para sa akin, makatarungan ang unang reaksyon. Isa itong sampal sa mga mamamayang naglilingkod, lalo na sa gumugol ng mahigit 500 araw at higit pa. Isinuko ang kabuhayan, oras sa pamilya, at maging ang buhay para makapaglingkod sa bansa. Ngayon, nagpapasa tayo ng batas na nagtatakda ng pagkakapantay-pantay sa pag-aaral ng Torah at sa mahahalagang sakripisyong ginagawa nila. Pagdating kay Netanyahu, sa tingin ko ay malinaw kung ano ang naging kapalit na ginawa niya rito. Nakipagkamay siya sa demonyong may maitim na ulo at sinabi, "Bigyan mo ako ng 3 buwan pa ng kapangyarihan at ibibigay ko sa iyo ito." Sa tingin ko, malinaw na hindi naniniwala si Netanyahu na tatagal ang batas na ito kapag sinuri ng korte. Palagay ko, tinataya niya ang lahat sa pag-asan pagdating ng eleksyon na opisyal ng 3 buwan na lang mapapatawad at makakalimot ng mga tao. Mas malalaking salik ang maaring magdulot na mas maging maganda ang posisyon niya para ipaliwanag ang pandig niya sa publiko kaysa na yon. Kulang ng libo-libong sundalo ang IDF ngayon. Patuloy pa rin ang mga alalahanin sa seguridad. Sa palagay mo ba talaga, mapapatawad at makakalimot ang publiko? Sana nga hindi nila gawin yon. Sa tingin ko, ito ay muli at hindi ko basta-basta ginagamit ang salita nito. Isa itong pagtataksil. Panahong harapang sinabi ng koalisyon sa mamamayang naglilingkod na mas mahalaga sa kanila ang kapangyarihan kaysa prinsipyo. Pinupuri ko ang mga miyembro ng Knesset, kabilang sina Danny Luz, Shira Haskell, pati na rin si Yuli Edelstein, na nagpasya na mas mahalaga ang prinsipyo, na nagsabing, hindi ako handang ipasa ang batas na ito. Salungkat ito sa aking pinahahalagahan, kaya naghanap na sila ng ibang landas sa karera nila. At pagdating sa natitirang bahagi ng koalisyon, sigurado akong marami sa kanila ay nagsilbi sa hukbong sandatahan. May mga kaibigan at pamilya sa hukbo. At ang kanilang mga taga-suporta at base ng botante ay nagsisilbi rin sa hukbo. Sinasabi nila sa kanilang sarili na, ayos lang ito, panandalian lang ito. Para ito sa kabutihan ng lahat. Pagdating ng panahon, patatawarin din tayo ng mga tao. Talagang umaasa ako na magkakaroon ng pananagutan sa loob ng ilang buwan at na tayong publiko ay hindi mas lalo pang magkakawatak-watak, na hindi tayo magtuon sa mga walang kabuluhang bagay at talagang magmalasakit tayo sa seguridad at magmalasakit tayo sa lahat ng nagsisilbi. Dahil sa kasamaang palad sa nakaraan, ipinakita natin sa ating sarili na ang mababaw na personal na politika ay maaari maging hadlang sa mga bagay na talagang kailangan para umunlad ang Israel. Sa usapin ng pananagutan, ang investigasyon sa nangyari noong ika-7 ng Oktubre ay isa rin sa mga isong naghahati sa mga tao ngayon. Ayaw ni Benjamin Netanyahu ng Komisyon ng Estado para sa investigasyon. Pakiusap, ikwento kung paano ito nakaapekto ngayon sa publiko ng bansa. Malapit na tayong umabot sa halos 3 taon mula noong ika-7 ng Oktubre at gusto pa rin ng mga tao ng mga kasagutan at pananagutan.
Mahalagang bahagi ng pamamahala ang pananagutan. At malino na, alam din natin mula sa mga internal na ulat sa opisina ni Netanyahu na may isang salita na hindi mo dapat banggitin doon. At yun ay pananagutan na talaga na nakakalungkot. So tingin ko, kapag tinitingnan natin ang State Commission of Inquiry, hindi ito magiging ayon sa gusto ng koalisyon at hindi rin ayon sa gusto ng oposisyon. Dahil ang gusto ng oposisyon o karamihan sa kanila ay hindi lang pananagutan. Gusto nila ay sisihin si Netanyahu. Siyempre, bahagi rin siya ron at may pananagutan tulad ng iba pang nag-ambag sa konsepsyong militar na humantong sa mga pangyayari noong Oktubre 7. Pero hindi rin ito papabor kay Netanyahu na umiiwas sa sensitibong issue sa politika niya. Kailangan natin ng komisyon ng investigasyon na tatanggapin ng publiko hindi lang ng isang panig at tawaging witch hunt ng kabilang panig. Gusto ko makita ang mas malawak na hanay ng Knesset na magsama at mag-usap tulad noong 2005 at magtatag ng State Commission of Inquiry. Gusto naming mapasama ang mga ito sa panel para makapagpalitan ng opinyon sa Knesset kapag nakuha na ang resulta. Marahil may bahagi ng responsibilidad si Netanyahu kahit mahirap itong tanggapin para sa kanya. Sa huli, tatanggapin ito ng publiko. At ang pananagutan ay hindi rin dapat umiiral sa abstraktong mundo ng politika, kundi pati na rin kapag nararamdaman ng lahat na patas ang naging proseso para sa lahat. Kung pananagutan ay para lang sa kalahati ng populasyon ng Israel, sa tingin ko, hindi rito natutupad ang tunay na layunin nito. Nilinaw ni Benjamin Netanyahu na tinanggihan niya ang State Commission of Inquiry at sinabi na ang mga mapipili para sa panel ay pipiliin ng hudikatura. Naniniwala siyang may pagkiling laban sa kanya ang hudikatura para lang malinawan sa iba't ibang argumento tungkol sa napakainit na isyong ito ang mga survey. Kumusta na siya ngayon? At kumusta rin si Gadi Eisenkot? Ano ang tingin mo? Pwede ko lang ulitin ang recording ko nung nakaraang linggo dahil walang nagbago nitong mga buwan. Nananatili pa rin tayo sa mahirap na bilang na 58 na hindi pinatutulog ang oposisyon at nagpapakalma kay Netanyahu. Nasa 58 pa rin tayo at mukhang wala talagang posibilidad na malampasan ito sa ngayon. May mga bulong-bulungan tungkol sa isang posibleng bagong partidong makakanan na maaring makakuha ng ilan sa mga pwesto mula kay Netanyahu at may lagay ito sa posisyon na sumama sa oposisyon. Kailangan nating maghintay, hindi pa natin alam kung lilitaw ang mga taong yon. Sa ngayon, parang iisang oposisyon pa rin yon, pinagpapalit-palit lang ang parehong mga tao. Si Eisenkot ay umabot na sa 24 sa mga bagong survey na lampasan niya ang likod ng 2 sa ngayon. Yung 2 dagdag na pwesto ay halos kay Bennett, hindi mula sa likod. Kung gusto ng oposisyon ng simpleng mayorya sa eleksyon na yung taon, dapat itong manggaling sa kabilang panig, hindi lang kay Bennett. Maraming dalaw at estratehiya sa mga susunod na buwan. Ari Tartarka, pinapahalagahan namin ang iyong pananaw. Salamat. Salamat muli sa pagpunta dito sa studio. Salamat sa pagbita sa akin. At syempre, araw ng halalan, ika-27 ng Oktubre.